No senator left behind sa 19th Congress. Lahat daw sila nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Merry Christmas po sa ating lahat. Magandang tanghali po mga kabisdak. Medyo busy na lahat ang mga taong bayan ngayon sa paghahanda. Pero mas busy rin po ngayon ang mga buhaya sa kanilang mga buhay-buhay. At handa na ba kayo sa 500 pesos na Noche Buena? Anak ng kamuti. 500 pesos talagang budol-budol talaga, no? Ang gobyernong Marcos. Anyway, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi nga kamakailan, si Leandro Libeste, sinabi niya na binigyan siya ng pinagkatiwalaan siya ng Cabral Files. Yan ang yung pangalan ngayon na hawak niyang files, Cabral Files. Na di umano nandun lahat ng listahan ng mga proponents, mga congressman, mga senador, na may mga insertions. At pinangalanan nga niya yung isa, si Ridon. Nakala mo malinis si Ridon, yung pala, buhayang-buhaya. Lahat ng mga buhaya yung mga yan eh. At hinahanap natin ngayon yung computer kasi sabi niya, nawala daw yung computer ni Cabral. O ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Computer ni Cabral, hawak na di umano ng ombudsman. Anak ng kamote, ombudsman pa talaga, no? Alam naman natin si Buying eh. Talagang magicero yan eh. Lahat na lang ng pandaraya at panluloko sa mga Pilipino ginagawa na ng magkapatid na Rimulya. At ito yung twist. Meron ding hawak ang ang Billionaire News Channel ng mga dokumento. Iba naman yung pangalan. DPWH leaks daw. Pero pareho lang yan eh. Pareho lang yung files na laman. At yung hawak ng DPWH leaks ng bilyonaryo, ang pinakamaraming insertion na si Angara. Pero ang sinabi lang ho dito ng bilyonaryo, request projects. Pero yan na nga ho po yun, insertions. Magugulat ka, itong DepEd Secretary na si Angara, siya pala yung pinakaswapang sa insertion sa lahat ng senador. Hindi nagkakalahati yung mga ibang senador sa kanilang mga nakuhang mga insertion para sa kanilang mga kanya-kanyang mga proyekto. Request projects tawag doon eh. So insertion pa rin po yan. Pero bago ang lahat, pa-like po muna, pa-share, pa-like, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. So umpisahan po muna natin itong kay Angara, itong hawak ng bilyonaryo. Kasi nga, tingnan natin kung sino yung pinakaswapang, no? At sino yung pinakakaunti. So narito po, pakinggan po natin. Pero nakukulangan lang ako dito sa mga banat ng bilyonaryo. Tayo na lang magdugtong. Ito, hinggan natin. Oh. Ito lang. Di pala yan. Ayuda pala ni Bangag yan. Ito. Hinggan natin ha. DPWH-PD, Alex. No senator left behind sa 19th Congress. Lahat daw sila nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa tinaguri ang DPWH leaks na hawak ng Billionaire News Channel, inisa-isa namin na ang laman ng kontrobersyal na dokumento. At narito ang unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral, with the imprimatur of Secretary Mark Villar, and later continued by Sec Manny Bunoan, who had control at the DPWH level to remove. Stop muna tayo dun. Yun yung hindi ko nagustuhan yung intro ni Bernardo ba yan? Bernardo nga, Roberto. Hinatak niya si Villar dyan sa DPWH leaks. Ibig sabihin, may plano talaga sila na kalad ka rin ang Duterte admin. Ang problema ho, sinabi rin ni Leandro Libeste, yung kay Leandro Libeste hawak, ay parang ang scam na yan ay BBM. Ngayon lang yan sa administrasyon ng BBM. Pero nga itong si Bernardo, may dagdag, no? Gusto niyang hatakin yung Duterte admin. Pero anyway, tingnan natin yung proyekto. Remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. November 14, 2025, nang idetali ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, naging laman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman Tingnan mo ha. DPWH leaks. Sige, tuloy lang natin konti. naman ito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, Tingnan mo ha. Ang detalye ng proyektong ito para sa 2025 NEP. Paano nahatag si Mark Villar doon? Si Mark Villar. Na siya yung nag-instruct kay Yusek Cabral. Si Mark Villar, 19 Congress, senador na yan eh. Hindi naman DPWH secretary yan eh. So yung secretary yan, si Bunoan, so under Marcos admin na po yung 19 Congress. Yan yung isa sa mga butas dito ni Bernardo.
Tuloy oh. Ilalabas namin ang lahat ng mga senador na nakapaloob sa DPWH leaks. Pinakamaraming requested projects umano, si Ito former na. Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Mantakin mo ha, pinakamaraming request projects. So ito yung mga insertion nga, mga amendments ng mga senador. 105 yung insertion na proyekto ni Sonny Angara. Mantakin mo yun, 105. Ano yung mga proyekto yan? No? Saan po yan ginagawa at sino po yung local government unit na na-awardan yan? Sino yung mga contractor niyan? Yun yung mga katanungan dyan. At higit sa lahat, standard ba yan? At may proyekto ba? O ba ghost projects yan? Mantakin mo yan, 105 na proyekto. Kung ghost projects lahat yan, Angara, tangina, swerte mo, no? Tiba-tiba ka, hindi lang bilyon yan, trilyon, no? Mantakin mo. 105 ha, yan ang pinakamaraming request projects ng isang senador sa 19 Congress. So, ang nakulangan lang ako dito sa siwalat ng bilyonaryo, bakit yung mga kongresista hindi sinama? Di ba kaya pakawala naman ito ni Martin Romualdez para yung si Martin ay hindi mapag-usapan at makatutok na lang dito sa mga senador. Yan yung problema dito sa bilyonaryo, wala tang bayad. Okay na sana yung mga isinisiwalat nila. Kaso nga lang, hindi kumpleto, selective yung ginagawa ho nila ng mga pasabog kagaya ho nito. Siyempre magkakaroon ng interest ang maraming Pilipino dito. Kasi mga senador lahat ng mga senador. Pero tandaan natin, yung sinasabi ni Leandro Leviste, lahat ng mga kongresista at mga senador. Yung sinabi ni Leviste kagahapon, 150 million sa party list, matik na yon na insertion. So ito, kay Sonny Angara, 105. Ito yung sinabi nilang PDLX. Tuloy, sunod oh. Na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP, July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa Tangina, gumingiwi na rin itong si Angara, no? Bakit gumingiwi yan? Ganun, no? Tangina, pulbos pa, Jor. Tuloy. pagiging isang senador ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pumapangalawa si Senator Cheese Escudero na may 34 projects. Tingnan mo si Chis Escudero pumapangalawa daw 34 projects. Yan yung pinakasunod sa pinakamarami. Ilan yung kay proyekto request projects ni Angara? 105. Ilan yung yung pangalawa? Escudero 34. Puta kina, hindi nagkalahati. Tingnan mo So dyan pa lang sa Senado, tablahan din pala sila. So yung lumalabas si Angara yung pinakapanginoon dyan sa Senado, pinakaswapang. Kasi sa Kongreso, si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. Sige, tuloy natin yung sunod. 34 kay Escudero. Si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may 28 30 projects kay Villanueva. Ito yung pinag-iinitan nila, no? Si Villanueva, 30 projects. Si Chis Escudero, 34. Pero ang pinag-iinitan lang, si Chis Escudero, si Villanueva. Pero itong si Angara, na 105 yung proyekto, hindi pinag-initan. Ito naman, si Amy Marcos, 28. Amy, nasan yung mga kakampi mo? Meron ka pa rin pala, 28. Napakadami na rin yan, 28. Tuloy. projects. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. 11 projects para kay Senator Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Tulfo Senator brothers. Bong Villa. 7 para kay former Senator Coco Pimentel. Tig-anim naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. 5 projects each para kay Senators Bongo, Bato de la Rosa, Bongo. Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Win Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators JV Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Isa naman para kay Senator Risa Ontiveros. Inappropriate intervention ang pag-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon yan kay former Yusek Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Corroborated ang nakuha namin mga dokumento ng sworn affidavits na isinumite ng ilang dawit na DPWH official sa flood control scandal. Tugma ito sa mga inilistang proyekto ni Bernardo na pinanumpaan niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Tugma yung Maliban sa mga nabanggit nitong proyekto na produkto ng mga umano'y BICAM insertion. So bukod pa to sa BICAM insertion. So meron pa talaga, no? May dagdag pa. Nakakabuti. So, tugma daw sa sinasabi ni Bernardo. Pero may butas nga, yung sinabi niya, kinaladkad niya si Mark Villar. Kung hindi lang siguro niya kinaladkad si Mark Villar, gustong i-connect sa Duterte admin, baka kapanipaniwala pa ng todo yung sinasabi ni Bernardo. Antakin mo, tingnan mo yung script ng bilyonaryo. Kinukonek nila kay Bernardo. So alam naman natin tong si Bernardo, hindi man lang niya dinali itong si Martin Romualdez. Ang dinali niya mga senador. So itong sinasabi malamang para sa akin itong DPWH leaks na sabi ng bilyonaryo, ang source nila si Bernardo. Baka si Bernardo ang nagbigay sa kanila nito. Tapos ipinalabas. Kasi kapansin-pansin, walang mga kongresista. So ang pinupuruhan mga senador. Kaya nga ganun ang script nila. Dito lang ang sisi sa mga senado, sa mga senador, para makalimutan si Martin Romualdez. Pero hindi ho tayo papayag na si Martin Romualdez ay kalimutan ng basta-basta. Yan ang pinakahari ng pork barrel. Siya nga yung pork barrel king kasama si Sandro. Existing din ang mga proyektong ito base sa transparency server ng DPWH. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na una ng pahayag ang lahat ng nabanggit na former at incumbent senators. Bukas ang BNC para sa kanilang panig. So pag tinignan natin, kung paniwalaan natin yung isiniwalat ngayon ng Billionaire News Channel na yun yung proyekto ng mga senador,
So lahat hagip, no? Putang ina, si Hontivirus, isa lang daw. Hindi ako naniniwala dyan. Isa? Siya nga yung Our Lady of Immaculate Insertion eh. Naguhugas kamay kasi wala daw insertion. So si Angara yung pinakaswapang na insertion. Si Angara yung pinakamaraming proyekto, 105. Ang tanong, bakit hindi siya inimbestigahan? Mas inimbestigahan pa yung nasa baba. Kagaya kay Jinggoy, si Jinggoy 6 lang pala. Diba? 6 lang kay Jinggoy. Pero itong si Angara 105 at DepEd Secretary pa. Kasi nga kakampi nila si Angara. Dito tayo sa mga kalaban, dito tayo sa mga kumakampi sa mga Duterte. Tingnan mo. Lahat meron. Talo-talo na lang ho ito. Yung mga proyektong iyan ay meron ba talaga ang proyekto? Yan ang pinakakatanungan. Kung meron, standard ba ang mga ito? O substandards? Ito yung pinaka worst dyan. Di ba kaya ghost projects ang mga yan? So titingnan natin kung sino yung mga senador kasi request man na project yan. Kasi ayon po kay kay Diskaya, mga kontraktor. Sinabi rin yun pa ni Leandro Libeste na lahat po ng proponents, pag sinasabi mong proponents, ito yung mga senador, mga kongresista na may hawak sa proyekto, alokasyon. Matik yan, merong SOP. Magkano ang SOP? 25 to 30%. Tantakin mo yan. Ganun kalaki. Okay ho sana kung may proyekto, kung wala. Sino niloloko nila? Tayo, mga taxpayer. Kailangan i-audit ho ito. Kailangan hanapin po itong kagaya kay Angara na 105. Lahat. Kasama sila ni Bungo. Baka sabihin ninyo na, didiis ka kasi. No, hindi. Lahat isama nyo. Na sa investigasyon, Kuya Bungo, Pato, lahat. Kay Tano siblings, meron sila 14. Kasi hindi po pwede na pipiliin lang yung imbestigahan. Dahil kalaban ka ni Marcos, ikaw yung imbestigahan. Hindi Kailangan lahat. Lalo na to kay Angara. Putang ina, pangiwi-ngiwi itong yan animal. Hindi ba natin ito imbestigahan? 105? Ilang bilyon yung kickbacks? Pag sinasabi mo 25 to 30%, for example, 1 bilyon yung halaga ng proyekto, sa 1 bilyon meron kang 30% dyan. Magkano 30% mo sa 1 bilyon? Ay putang ina. Ano yan? 300 milyon. Ganong kalaki. Tama, 300 milyon kasi 30% man 70%, 700 milyon. So 300 milyon sa 1 bilyon. Isang proyekto pa lang yan. Kaya tiba-tiba itong mga animal Kaya ang mga kongresista nag-aagawan sa insertion. Nag-aagawan sa proyekto. Kaya ang iba sabi, nagpalitan or nagbintahan nga ng proyekto Ito yung mafia sa gobyernong ito. Ito pa. So, ang gusto natin malaman, kung itong isiniwalat ngayon ng DPWH, ng bilyonaryo, ay pariho ba? Kapariho ba sa hawak ni Leandro Libiste? Kasi ako mas interesado ako na malaman yung kay Leandro Libiste. Kasi nga, si Leandro ay hindi siya pumiprino. Lahat, sinabi pa nga niya, kasama yung nanay niya, nandun nga. Ito sa DPWH leaks, nandun yung nanay niya, meron ding insertion. Ilan ba yung insertion ng nanay niya? Teka lang, silipin natin. Dito ako believe kay Leandro kasi nanay niya. Ang ano naman kasi dito, kung yung insertion mo may proyekto ba, no? O ghost projects ba? So nanay niya, 4 4 projects sa nanay niya. Si Pacquiao may 2 Tiba-tiba ka Pacquiao. Si Robin meron din silang 2. Ang ano lang naman yan, kung may proyekto ba at kung standards. So ito ngayon, hinahanap natin yung computer na sinabi na ni Leandro Libeste. Wala na, nung bumalik daw siya sa DPWH, sa opisina ni Cabral, nakakordon na. So yung computer ni Cabral, nawala. So ito na po, hawak pala talaga ni Vince Dizon yung computer ni Cabral. At ngayon, na-turn over na po sa ombudsman, anak ng kagwang. Ito yung mahirap. Kasi, ang tanong mo dyan, nandyan na yung computer Hindi ba na-tampered yan? Yung tanong mo dyan, hindi ba na-delete? Yung mga files, hindi ba na-i-edit? Kasi kung na-i-edit na po, tinatampered na yan, hindi na po credible yan. Kumbaga, mikos-mikos na rin yung datingan. O narito po, pakinggan natin yung balitang ito. Hawak na nila yung computer Hawak na ng Ombudsman ang mga computer at dokumento sa DPWH ni dating Undersecretary Catalina Cabral bilang bahagi ng investigasyon kaugnay ng kickback umano sa flood control projects. Ang ilang isinasangkot na dating opisyal ng DPWH Bulacan tiyak nang magpapasko sa Senate Detention Facility sa kabila ng hiling nilang makalabas ngayong Kapaskuhan. Nakatutok si Maki Pulido. Ito ang mga computer at files ni humaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na itinurn over ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Ipinasubpina ito kaugnay ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects at sistema ng kickback sa mga ito. Ayon sa DPWH, galing ang computer at files sa tanggapan dati ni Cabral sa Kagawaran. Kasama sa mga ibinigay na dokumento ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon.
Bago mamatay, inaasahan sana si Cabral na makakapagturo sa mga mambabatas na sangkot sa anomalya. Sa pagdinig kasi dati sa Senado, lumabas na si Cabral umano ang kumakausap sa mga mambabatas kung meron silang gustong ipasok na proyekto sa national budget. Sinabing si Cabral umano ang namamahala sa pamamahagi ng allocable funds o pondo na inilalaan sa budget para sa mga proyekto ng mga mambabatas. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mananatiling selyado ang CPU at mga file ni Cabral hanggat hindi na isasagawa ang digital forensic examination. Nakadetine naman ngayon sa detention cell ng Senado ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara, pati ang kontratistang si Curly Discaya, at mukhang dun sila magpapasko. Tinanggihan kasi ni Senate President Tito Soto ang hiling nilang holiday furlough o pansamantalang paglaya ngayong Pasko. Papayagan lang silang tumalo ng misa sa loob ng Senado at mabisita ng kanilang pamilya, pero hindi sila maaaring lumabas. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, inirekomenda niyang tanggihan ang kanilang request dahil may security risk ng kanilang pagtakas. Ilang beses na kasi daw inihayag ni na Ombudsman Crispin Remulla at Pangulong Bongbong Marcos na i-issue na ang kanilang mga warrant of arrest bago magpasko. Mahigit 3 buwan nang nakadetine sina Discaya, Hernandez, Mendoza at Alcantara matapos i-cite in contempt dahil uncooperative o ayaw tumulong habang isinasagawa ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga flood control project. Sana, sabi ni Lacson, masunod ng Ombudsman ang idineklara nitong timeline sa pagsasampa ng kaso para naman matakot ang mga opisyal na nag-akalang makakatakas sila matapos kamkamin ang pera ng bayan. December 15 ang nabanggit na petsa ni Ombudsman Crispin Remulla sa posibleng pag-issue ng mga arrest warrant laban sa mga mambabatas at kontratistang sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Hinihingi pa namin ang pahayag ng Office of the Ombudsman. December 15, kakasuhan, anong pizza na ngayong Pasko na, buang kabuying. Niluluko mo lang taong bayan. So dito tayo sa sa computer, no? Kasi nga, bakit sinabi na yung computer daw ni Cabral na hawak nila ngayon, 10 years daw ago, no? Kasama sa kanilang nasa files ni Cabral. Hindi lang siguro 10 years. Kasi ilang years ba si Cabral naging DPWH official? 42 years eh. Tapos sasabihin mo 10 years, so ngayon tatamaan mo lang Duterte admin. Paano yung Pinoy admin, Aquino admin? Bawal yun. Anak ng kamuti talaga ng mga sindikato, mga mafia talaga itong mga dilawan. Ang issue lang naman dapat ang pag-uusapan ay dito sa gobyerno ni Bangag. Yan ang pinag-uusapan natin. Yung BBM na sinasabi ni Cabral at Leandro Levisti na abbreviation, ito yung scheme ng allocables. Na ang tanging may control dito ay ang executive department. Si Manny Bunuan is MB, di ba? Sinabi ni Leandro Levisti, yan po yung abbreviation, is MB, Secretary Manny Bunuan. Sino ang nag-utos kay Secretary Manny Bunuan? Alangan naman si Inday Sara, alangan naman si Duterte. Di anak ng kamote, si Bungit yan. Si BBM, wala na pong iba ang nag-utos niyan. Mayroong command responsibility. Papangalan ba kay BBM yung scheme kung hindi silang may utak nito? Ang tanga naman natin pag ganun Duterte pa rin, kukunik, hindi. Dito tayo mag-focus. Kasi ang sabi ni Leandro Levisti, ang hawak na 2024 at 2025. So makikita mo na talagang itong korupsyon sa gobyerno ni Bangag, systematic talaga, mafia talaga ang datingan. Ito yung totoo dyan. So ngayon, sabi ni Clavano, isisilyo daw para hindi maki-question yung kredibilidad. Anak ng kamuti, na hawak na ni Boying yan. Gawak ni Boying, matik yan. Hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan yan. Binago na lahat yung laman yan ng computer. Putangin na, may mga IT expert kayo dyan Inedit na. Ngayon, i-check yan, yung computer na yan. Ano ba yung laman? Ito yung mas maganda. May laban pa rin po tayo dyan kung ginalaw yan ng ombudsman. Bakit? Merong file si Leandro Levisti na pwede nating pagbasihan. For example, ilabas ng ombudsman ang laman ng computer ni Cabral. Sabi na lang natin, ilalabas na natin kasi Pasko na. Sabi nga ni Ridon, ilabas nyo na ngayon, bisperas ng Pasko. Leandro Levisti, ngayon, hawak na ng ombudsman Ridon, so doon ka na Ridon sa ombudsman sumigaw. Kasi nga, siyempre, ang inisip din niya ni Levisti, yung kaligtasan niya. Siya maglalabas, di siya ang pag-iinitan ng mga senador at siya ang pag-iinitan ng mga buhayang kongresista na kasama niya lagi. So ngayon, ang hamon na natin sa ombudsman, ilabas nyo. So ang question dyan, authentic pa ba yan? Yung kredibilidad ng hawak na computer ng ombudsman ay credible pa ba? Kapanipaniwala pa ba? Kasi si Boying na may hawak yan, executive na din malinis yan si Sandro. Linisin din yan si Martin Romualdez. Ang pinaka inaabangan natin yung sinasabi ni Leandro Levisti na pati nasa executive ay merong insertion. Hindi lang mga senador at mga kongresista. So isipin mo yun. Kung nalinis niya, nalinis ni Dizon, pagbigay sa ombudsman, linisin din ni Boying, baka meron pang tira-tira. Dali na. Wala nang kapanipaniwala kasi nga nawala yung computer Tsaka hindi naman sinabi ni Dizon na nandito yung computer. Ngayon lang naman nagka-issue na meron na palang computer. Hawak na ngayon ng ombudsman, hawak pala ng DPWH. Dapat noon pa sana, pinangalanan na bago pa namatay si Cabral. Kasi nga si Cabral mismo ang mag-determine. Kumbaga siya yung mag-fact check kung totoo ba yung sinasabi ni Vince Dizon na
ito yung mga pangalan na lumalabas. Paano na lang kung yung pangalan dyan na ilalabas, puro mga pro Duterte ang nakalista dyan? Oh, tinatanggal na si Sandro, tinatanggal si Martin Romualdez. Ano hong laban ho ng mga kalaban ni Bongbong Marcos sa listahan na yan? Eh kung binago-bago na ng mga animal, putang ina talaga. Alam mo naman natin, may trust issue sila eh. Alam natin yun. Eh, hindi tayo pwedeng magtitiwala sa mga animal sa lahat ng mga sinasabi nila. Puro kasinungalingan. Matagal na tayong nilulukot, binubudol tayo. So ngayon, ito yung question dyan. Authentic ba? Kung ilabas ngayon ng ombudsman ngayong araw, ang listahan na yan, dahil hawak nila ng computer, makatotohanan ba? At makapanipaniwala ba? So ano ang laban ng sambayan ng Pilipino dito para sabihin, totoo yung lista? Ang naisip ko dyan, total buhay pa man si Leandro Leviste kahit na maalam na yung batang kongresista kasi ang sabi niya, delikado talaga yung Cabral files. Kaya sinabi ko na, sabi niya, sinabi ko na sa mga staff ko, pag pumanaw ako, ilabas nyo lahat ng listahan. So ito yung laban natin. But for example, ilabas na ng ombudsman. So meron pa rin tayong check and balance dyan. Meron pa rin tayong ipafact check dyan, si Leandro Leviste. Habang buhay pa si Leandro Leviste, pwede natin pagkumparahin yung kanyang files, yung ebidensya na hawak niya, na ngayon, nanggagaling sa computer ni Cabral, na hawak na ng ombudsman. So dapat yan, ilabas na ng ombudsman para si Leandro Leviste ay makapag-counter at makapagsabi, ay totoo po yan, oy hindi po totoo, oy binago po yan, oy dagdag bawas po yan, di ba? Kasi nga buhay pa si Leandro Leviste. Kaya sabi ko sa inyo, nakakatakot itong si Leandro Leviste pag lalabas ng mag-isa lagad, lalabas ng walang bodyguard. Gurgur talaga yan, maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho talaga yan pakawalan ng mga sindikato, mga mafia sa gobyerno. Kasi may hawak na si, yan ang pagkakamali ho nila. Dahil nabigyan po si Leandro Leviste ng kopya ni Cabral. So anytime, pwedeng babagsak itong gobyernong Marcos, babagsak itong mga kongresista, mga senador, pag magsalita ho si Leandro at sa publiko lahat ng listahan. Pero ako dito kay Buyeng sa ombudsman, hindi yan isa publiko, maniwala kayo sa akin. Isa publiko siguro yan, pero edit na, bagbawas na, hindi na talaga yun yung original, na kopya kasi naglilinis sila. At alam mo na, may pinoprotektahan sila, si Sandro eh. Kasi gusto pa nilang maging presidente pa si Sandro. Maging presidente yan, animal na yan. Bata pa, buhaya na, nangungurakot na. Gumaya sa kanyang tatay, lulo, gumaya ka sa kanyang uncle. Ganun ang nangyari eh. Ikaw kaya, buboto ka pa dito sa Marcos na to, kay Sandro. Alam mo naman, animal, mga kawatan mula noon hanggang ngayon, kawatan pa rin. Kawatan yung lulo, kawatan yung tatay, kawatan siya, kawatan yung uncle, pati nanay, kawatan. Lahat sila kawatan. Di ba sabi ni Saldico? Mafia ang gobyernong ito. Tingnan mo, ito ba? Isa pa. Tingnan, ang usapin sa korupsyon ngayon, sa DPWH pa lang. Pero meron pa talagang usapin na dapat mapag-usapan natin. Sana sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso nga, mayroong mga cover-up. So ito na pinakamaganda, buti na lang napag-usapan din, inilabas din to ng bilyonaryo. Alam nyo po ba yung akap ni Martin Romualdez at ni Bungit? Mafia din. Ito may mafia, 1 billion pesos mafia sa akap, anak ng kamuti ka. Itong akap ginamit nila para sa para sa PI ng ina nila. Yun yung gamit. O tingnan mo, may 1 billion mafia itong akap, anak ng kabuti ka. Kasi parang kuha ang halos 1 bilyong pisong ayuda ng DSWD. Kung hindi raw kasi sa unqualified beneficiaries napunta, doble naman ang natanggap ng iba. Ayun Ang na. detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes. Nasa 925.8 million pesos na pondo ng AKAP o ayuda sa kapos ang kita program ng DSWD ang napunta sa unqualified beneficiaries at doble-dobleng payout noong 2024. Sa halagang ito, 768.7 million pesos ang napunta sa ineligible beneficiaries. 108.3 million pesos naman ang kabuuang halaga ng doble-dobleng payout sa libu-libong individual sa iba't ibang rehiyon. At 48.7 million pesos ang napunta sa mga estudyante na hindi naman daw parte ng AKAP. Ayon sa report ng COA, ang problema ay nasa validation standards ng ahensya dahil wala raw itong established database ng minimum wage list. Inconsistent din daw ang application ng eligibility criteria, lalo na ang paggamit ng any o or sa forms. At ang pinakauna sa listahan ng COA, masyado raw nakadepende sa barangay certification ng ahensya nang hindi nasusuri ng mabuti ang employment o income status ng mga aplikante. Sa lahat ng rehiyon, pinakamalaki ang bilang ng mga unqualified beneficiaries sa NCR na may 81,800 ineligible documents. Karamihan daw sa mga ito, hindi nakadisclose ang employment information at invalid ang mga ID. Ang mahinong cross-matching at verification system sa ahensya din daw ang dahilan kung bakit umabot sa higit 108 million pesos ang halaga ng mga nadobling payout. Wala raw kasing uniform system pagdating sa pag-check kung sino ang nakakuha na ng financial at iba pang assistance, lalo na kapag sabay-sabay ang payout ng AKAP at ng iba pang programa ng DSWD gaya ng IX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ayon din sa COA, ang lahat ng financial aid na nasa AKAP, nasa IX din. Sa table na ito, ipinakita ng COA na ang medical, burial at educational assistance parehong makikita sa AKAP at IX. Kaya ang rekomendasyon ng COA, dapat malinaw kung ano ang pinagkaiba ng IX at AKAP. Ang 48 million pesos na napunta sa high school at college students, flinag ng COA dahil hindi raw kasama ang mga mag-aaral sa direktang pwedeng tumanggap mula sa AKAP. Bukod sa isang centralized system, rekomendasyon ng COA na magkaroon ng regular na pagpupulong ang field offices ng DSWD para maiwasan ang ganitong mga anomalya. Putangin na, mafia pa rin to.
mafia sa AKAP, ghost AKAP members. Kung may ghost projects, may ghost AKAP members. Mantakin mo ha, dubli-dubli yung entry. Yung tao nila, anak ng kagwang, ay dubli-dubli yung entry. Siguro ano yan, putang ina yung bubunistang tanganistang gutom na miyembro sa AKAP ni Bangag at ni Tambaluslos. Dubli-dubli, hindi qualified. So ibig sabihin yan, mga ghost yan members na yan. Hindi qualified, pinasok, so ngayon hati-hati. So hindi pa natin pinag-usapan yung ano ha, yung magkano lang yung ibinigay sa mga qualified. Sa mga qualified daw, imbis na 5,000, yung iba 1,500 lang, 3,000 lang. Mantakin mo ha. Hindi pa natin pinag-usapan yun. Ito pinag-usapan natin, ghost members pa ng AKAP. 1 billion. Paano pa kaya yung mga kinaltas nila doon sa mga nag-qualified sa AKAP? Alam mo kasi itong AKAP, ang umay utak nito si Erwin Tulfo. Putang ina, yung hinayupak na yan, nagiging senador pa. Si Erwin Tulfo, yung may utak nito, sila Martin Romualdez, na ginamit nila dito sa PI para magiging Prime Minister, ang tarantado na yan. Ngayon, bulilyaso kay Tatay Digong. Di ba perma ka, may AKAP ka. Naging kontrobersya nga ho yan eh. Iwan ko ba kung bakit pinunduhan pa rin? May pundo pa rin yung AKAP ha. Bilyon-bilyon pa rin yung pundo ng AKAP. I think mga 500 billion siguro yung pundo ng AKAP or 300. Pati AX. Ganong katindi gumawa ng pera itong mafia sa gobyerno ni Bangag. Ang tanong, putang ina, pabayaan ba natin to? Ganito tayo ginago ng gobyernong ito. Pero anyway, Pasko na po. Sana madagdagan pa yung wish ni Cara David. Sana masunod ka na Pastor Abante. Or yung animal yung babae na tinuro ni Jacob. Yun yun. Sana yun ang susunod mga animal kayo. Masama man magdasal pero putang ina. Yung mga hinayupak, kailangan maparusahan ng Panginoon. So anyway, tutugma kaya ang listahan ng ombudsman sa listahan sa PDEA Leaks. Sa PDEA Leaks, sa DPWH Leaks. Buhay po tayong mga Pilipino. Merry Christmas and advance Happy New Year.